Ang Pilipinas ay imposibleng maging isang mayamang lugar. Ito ang tahimik na bulong ng pagdududa sa aking puso. Ako ay isang flight attendant ng isang airline sa Dubai at sa matinding takot ng isang emergency landing, napunta ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA Terminal 3 sa Maynila, Pilipinas. Ang tanging nasa isip ko ay ang hindi magandang karanasan ko sa isang malaking airport sa Asia. Ang dumi at bastos na serbisyo doon ay nagpakumbinsi sa akin na ang Pilipinas ay halos pareho magulo, walang pakialam at hindi kaaya-aya. Ngunit ang hindi kapani-paniwalang bilis ng pag-aksyon ng mga tauhan ng airport, ang isang tasang salabat ginger tea sa lobby ng hotel, ang hindi pangkaraniwang tanawin ng mga tao na nagpipila ng maayos sa istasyon ng LRT, MRT, ang batang nagbalik ng napulot na pitaka, ang babaeng ligtas na naglalakad mag-isa sa gabi, at sa huli ang napakalinis na palikuran sa istasyon ng tren. Lahat ng ito ay paulit-ulit na winasak ang aking pusong puno ng paghuhusga at sa huli ay naging luha. Ano ang tunay na kayamanan? Ito ang sagot na natutunan ko sa Pilipinas. Ako na ipinanganak at lumaki sa Dubai. Ang kwento ngayon ay maaaring tahimik, ngunit tiyak na yayanig sa iyong pananaw. Subukan mong basahin hanggang dulo. Ang linyang ang Pilipinas ay imposibleng maging isang mayamang lugar ay nabuo na sa aking isip bago pa man ako tumapak sa NAIA. Nang marinig ko ang anunsyo ng emergency landing, habang kami ay nasa Ere Maria ang pangalan ko, at isa akong international cabin crew na nakabase sa Dubai. Mahal ko ang langit at higit kanino man gusto kong alagaan ang mga pasahero. Ngunit sa totoo lang wala akong anumang espesyal na inaasahan sa Pilipinas. Sa halip na isip ko na ang lahat ng bansang Asyano ay magkakamukha. Ang isa sa mga dahilan ng aking pagtatangi ay ang karanasan ko sa isang airport sa Asia ilang taon na ang nakalipas. Nag-transfer ako noon sa isang malaking airport. Una kong nakita ang basura sa sahig. Ang palikuran ay baha at walang tissue paper. Ang mga pasahero at tauhan ay nagsisigawan sa isa't isa. Nang naligaw ako at nagtanong, ang tugon ay mga salitang walang kabuluhan at pagkairita. Ang masamang impresyon noong araw na iyon ay hindi umalis sa akin kahit pa naging flight attendant na ako. Hindi lang iyon. Sa araw-araw kong flight, madalas akong sumasakit ang ulo sa asal ng mga pasahero mula sa ilang bansang Asyano. Umupo sila sa labas ng kanilang itinalagang upuan, humaharang sa pasilyo at maingay. Pagkatapos paalalahanan babalik sila sa dati. Pagkalipas ng ilang minuto, kami bilang cabin crew ay kailangang manatiling magalang at humihinga na lang ng malalim sa aming isip. Mula sa mga karanasang ito, sarili ko na ang nagpasya na ang Pilipinas ay ganun din, gayunpaman ipinagmamalaki ko ang aking propesyon bilang flight attendant. Naaalala ko pa noong bata ako at nag-flight kami ng pamilya ko patungong Europa sa unang pagkakataon. May isang babaeng flight attendant nang umiti at malumanay na bumati sa akin. Noong maliit pa ako at hindi ko mahanap ang daan pabalik sa upuan, mula sa palikuran ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko pabalik sa upuan ko. Noong araw na iyon ang kanyang figura ay kasing ganda ng isang diyosa. Mula noon sumibol sa puso ko ang pangarap na maging tulad niya balang araw. Ito ang dahilan kung bakit nag-aral ako ng mabuti. Noong college nag-aral ng Wika Tourism at International Affairs para makapagtrabaho sa pag-uugnay ng mga tao sa buong mundo. Sa huli lumipad ako ng mataas bilang isang international cabin crew at dumating ang araw na ito. Ang destinasyon namin ay Hawaii. Ang araw na ito ay dapat sanang matatapos sa pamamagitan ng paghahatid ng serbisyo sa mga pasahero ng nakangiti. Ngunit sino ang mag-aakala na ang flight na ito ay magiging isang mahalagang turning point sa aking buhay? Umalis ang eroplano mula sa Dubai Airport at lumipad sa asul na kalangitan. Pagkatapos ng serbisyo sa inumin, huminga ako ng malalim at tiningnan ang cabin. May mga pamilyang excited sa kanilang biyahe, mga mag-asawang nagkukulitan at mga businessmen na tahimik na nagbabasa.
Habang tinitingnan ko ang mga kwento ng mga tao at iniisip na magiging maayos din ang araw na ito, hindi inaasahang bumukas ang pinto ng tadhana. Narinig ang anunsyo mula sa cockpit. Maglalakbay kami sa himpapawid ng Asya. Hindi pa tapos ang salita, isang malakas na tunog ang narinig sa kanan ng eroplano. Niyanig ang fuselage at may sumigaw sa cabin. Bumababa ang tibok ng puso ko. Lahat kami kasama na ako ay nakaramdam na may mali. Pagkalipas ng ilang segundo, isang boses na puno ng tensiyon ang lumabas sa speaker. May babala ng sunog sa kanang engine. Na-activate na namin ang fire suppression system at pinatay na ang kanang engine. Kasalukuyan kaming lumilipad gamit ang kaliwang engine lamang. Hinihiling namin na manatili kayong mahinahon. Babaguhin namin ang destinasyon at magsasagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA Terminal 3 sa Pilipinas. Pagkatapos ng anunsyo, nagkagulo ang buong cabin. Umiyak ang mga bata at namutla ang mga mukha ng matatanda. Kahit ako nanginginig sa hindi pa nangyayaring sitwasyong ito, ngunit bilang cabin crew, isa lang ang dapat kong gawin, bigyan ng kapayapaan ang mga pasahero sa pamamagitan ng mahinahon na paninindigan. Wala po iyan, huwag po kayong mag-alala, kami na po ang bahala. Pinilit kong ngumiti at nakipag-usap sa mga pasahero sa pasilyo. Ngunit sa puso ko, nag-aalala ako, magiging maayos ba talaga kahit pa kailangan kaming manatiling kalmado hanggang sa huli. Noon, hindi ko pa alam na ang tanawin na makikita ko sa Pilipinas sa mga susunod na oras ay tuluyang magpapabago sa aking mga pagtatangi sa nakaraan at magbibigay ng bagong sagot sa tanong na ano ang tunay na kayamanan. Ang malakas na tunog sa kanan ng eroplano ay yumanig sa puso ng bawat isa sa amin. Ang engine failure na ginaya namin nang walang katapusan sa training ay naging katotohanan na ngayon sa aming harapan. Kahit pa malambot at maliwanag pa rin ang ilaw sa kabin, ang kapaligiran ay biglang naging mabigat at puno ng tensyon. Ang mahinahon na boses ng captain ay narinig. Kasalukuyan kaming patungo sa NAIA. Inaasahan naming darating kami sa loob ng 40 minuto. Hinihiling namin na yumuko kayo, ikabit ang seatbelt at maghanda sa brace position. Umuwi sa sukdulan ang kaba ng mga pasahero. Ang boses ng cabin crew na nagpapaalala sa mga pasahero na maghanda para sa brace position ay umalingaw-ngaw sa cabin. Yumuko rin ako sa pasilyo at paulit-ulit na sinasabi, wala iyan, ngunit ang salitang iyon ay mas parang dasal para sa aking sarili. Sa wakas lumitaw sa labas ng bintana ang hanay ng mga ilaw. Ito ang runway ng NAIA. Ang maayos na hanay ng mga ilaw ay kumikislap na parang bumabati sa amin. Lalapag na po tayo. Yumuko po kayo, lumiit ng husto ang katawan. Pagkatapos ng anunsyo, biglang tumahimik ang buong cabin. Lahat kami ay nagsama-sama at nagpigil hininga. Nang tumama ang eroplano sa lupa, nakaluhod ako sa pasilyo, yumuko at nanalangin sa puso ko. Pakiusap, hayaan mo kaming lumapag ng ligtas. Sa sumunod na sandali, lumindol ang fuselage. Kasabay ng malakas na pagkakalog ng mga gulong sa lupa, kumalat ang impact sa buong katawan ko. Pagkatapos ang tunog ng reverse thrust ng engine para sa pagbagal, mahigpit kong hinawakan ang seatbelt, nagpigil hininga at nagtiis. Sa sandaling huminto ang eroplano, biglang nag-umpisa ang palakpakan, hindi ko alam kung saan nagmula. Mula sa isang tao naging iilan at sa huli umalingaw-ngaw sa buong cabin. Hindi ko na malayan na tumulo ang luha ko. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko na ang simpleng bagay na ito, ang mabuhay, ay napakahalaga. Ngunit kasabay ng paghupa ng kaba, mayroon kaming bilang cabin crew, isang mahalagang misyon na tapusin, hintayin na makalabas ng ligtas ang lahat ng pasahero sa eroplano. Ang emergency ay hindi pa tapos. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang nakakagulat na eksena sa NAIA. Pagbukas ng pinto ng eroplano, mabilis na lumobo at lumabas ang slide. Sa ibaba, handa na ang mga tauhan ng NAIA. Mga lalaking nakasuot ng reflective vest, mga babaeng may hawak na pulang guide light. Hindi sila nakangiti at wala silang bakas ng pagkaalarma.
Sa halip kalmado at mabilis nilang sinalubong ang mga pasahero na bumababa at inakay sila sa isang designated line. Ang mga kilos ay maayos. Nagpigil ako ng hininga. Gaano kabilis at gaano kaorganisado ang pagkilos na ito. Naalala ko ang mga emergency na nakita ko sa ibang bansa. Nagulo ang mga ground crew, walang nagdidikta at nagtulakan ang mga pasahero. Kahit anong sigaw namin, hindi nabawasan ang gulo. Ngunit ang eksena sa NAIA ay kabaliktaran. Magkaiba sila. Dito po pakalmahin po ang sarili, dahan-dahan lang po. Ang Tagalog at Ingles ay salitan na naririnig. Mabilis na inakay ng mga tauhan ang bawat pasahero habang nagbibigay ng kapanatagan. Maging ang mga inang, may dalang bata, matatandang mag-asawa o ang mga teenager na namumutla pa rin. Lahat ay inakay sa isang ligtas na lugar. Walang naiwan. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam na ikinagulat ko rin ay lumitaw. Marahil iba ang lugar na ito. Ang napakahusay na pag-aksyon ng mga tauhan ng NAIA ay nagpakumbinsi sa akin na ito ang totoo. Sa huli, ang huling pasahero ay bumaba. Kami bilang cabin crew ay lumabas din. Nang tumayo ako sa lupa, kahit masakit ang tuhod ko, tumayo ako at tumingin sa paligid. Kahit emergency ang sitwasyon, nakakagulat ang kaayusan at katahimikan. Hindi ako makapaniwala na naging ganito kabilis ang pag-alis bulong ng isang kasamahan. Tumango ako ng tahimik. Bilang isang flight attendant na nakakita ng maraming bansa, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kahanda at praktikal na paghahanda upang protektahan ang buhay. Ngunit noong panahong iyon lang ang simula. Sa ilang araw na pagtigil ko sa Pilipinas, maraming sorpresa at damdamin pa ang naghihintay sa akin. Nang dumampi sa aking balat ang malamig na hangin sa gabi, ang tanong sa puso ko ay, ang Pilipinas ba talaga ay isang lugar na walang kayamanan? At ang tanong na iyon ang magdadala sa akin sa sagot na yayanig sa aking pundasyon ng halaga. Nang inakay kami sa lounge ng airport at binigyan ng mainit na kumot at mainit na inumin, nagsimulang humupa ang aking tensyon. Mukhang mas stuck tayo sa Pilipinas. Nakakainip isipin buntong hininga ng isang kasamahan. Siguradong mura at marumi ang tutuluyan natin. Panigurado temporary arrangement lang. Tahimik lang akong nakinig. Siyempre ang ilang accommodation na tinuluyan ko sa ilang bansa sa Asia ay talagang masama. Barado ang toilet, malamig lang ang shower at may mga insekto sa ilang kwarto. Kaya naiintindihan ang reklamo ng kasamahan ko. Ngunit naisip ko ang kaayusan ng mga tauhan ng airport. Ang lalaking crew na nagbigay ng tiwala sa pamamagitan ng pagtingin at ang ngiti ng babaeng crew na nag-abot ng kumot at nagsabing, "Masaya kami na ligtas kayong lahat." Ganoon ba talaga ang Pilipinas? Isang maliit na pagdududa ang lumitaw sa isip ko, ngunit hindi ako nagsalita. Sa huli, isinakay kami sa bus patungo sa hotel na inihanda. Naglakbay ang bus sa expressway sa gabi. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang mga ilaw ng matataas na gusali at ang maayos na hanay ng mga ilaw ng kalye. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam ako ng kaligtasan sa tanawin na ito. Huminto ang bus sa isang hotel malapit sa airport. Sa totoo lang, wala akong anumang inaasahan. Ano ang aasahan sa isang pansamantalang hotel pagkatapos ng emergency comfort? Ngunit nang bumukas ang pinto ng bus at nakita namin ang lobby ng hotel, ang ilaw na hindi masyadong maliwanag ay nagbigay ng mainit at malinis na ambiance. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang lalaking staff na nakasuot ng suit para salubungin kami. Pagkatapos ng emergency landing, siguro pagod na kayong lahat. Magpahinga muna kayo ng mabuti ngayong gabi. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na alam ng staff ng hotel ang sitwasyon at magsasalita ng ganoong nakakaaliw na salita. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang inabot niya. Sa isang maliit na silver tray may isang tasang tsaa na may maligamgam na kulay. Ito po ay salabat ginger tea. Nakakatulong po ito para kumalma ang tensyon. Kung maaari, pakiinom po. Isang mahinang nakakaaliw na amoy ang dumampi sa ilong ko. Naramdaman ko na unti-unting lumuwag ang aking tensyon.
Bakit nakakabigay ng ganitong kapayapaan ang isang tasa ng tsaa pagkatapos ng check-in at pumunta sa kwarto, nagpatuloy ang sorpresa. Pagbukas ko ng pinto, isang malinis na amoy ang lumabas. Ang kwarto ay maayos ang ayos. Tila sinasabi ng lahat, gusto naming maging komportable kayo. Sa bedside table may isang sulat kamay na card. Nakasulat sa hindi masyadong maayos, ngunit sinserong Ingles. Salamat po sa check-in ngayong araw. May mga inumin po sa ref. Sana makapagpahinga po kayo ng mabuti. Junjun. Naalala ko ang name tag ng staff na nag-abot ng salabat sa lobby. Nakasulat doon si Junjun. Nakahanap pa siya ng oras para magsulat ng card habang abala sa check-in. Sa isip ko, napainit ang puso ko. Hindi ko inakala na makakakuha ako ng ganito kasensitibong serbisyo sa isang hotel na tinuluyan ko dahil sa isang emergency landing sa isang banyagang bansa. Narinig ko ang boses ng kasamahan ko sa katabing kwarto. Ang linis. Hindi masama. May nagsabi pa, mukhang iba talaga ang Pilipinas. Noong gabing iyon, natulog ako ng mahimbing na hindi pa nangyayari mula nang magsimula akong maging flight attendant. Hindi ko pa kailanman nagawang matulog ng mahimbing pagkatapos ng isang emergency, ngunit ito ay simula pa lamang. Sa ikalawang araw, mas maraming nakakagulat na tanawin sa Pilipinas ang naghihintay. Pagkagising ko kinaumagahan, nakaramdam ako ng hindi kapani-paniwalang gaan. Karaniwan pagkatapos ng emergency, nananatili ang pagod ng katawan, ngunit ngayong umaga, pakiramdam ko ay nag-iba ako. Pumasok ang sikat ng araw sa kwarto sa pamamagitan ng malaking bintana. Tumingin ako sa labas at nakita ko ang maayos na cityscape. Nag-shower ako at ginamit ang tuwalya na inihanda ng hotel. Ang malambot na texture at malinis na amoy ay nagpakalma sa aking isip. Pagdating ko sa lobby, naghihintay na si Anya. Nakangiti siyang bumati. Uy, ang ganda ng tulog ko kagabi. Para akong napunta sa ibang mundo. Naiintindihan ko. Ganoon din ang naramdaman ko, sagot ko at nagtawanan kaming dalawa. Sa sandaling iyon, lumapit si Junjun, ang host namin kagabi, at bumati. Magandang umaga. Kumusta ang tulog nyo kagabi? Napakaganda po, salamat po. Nang natural akong sumagot, ngumiti siya, nang may kasiyahan at malumanay na nagdagdag. Maganda ang panahon ngayon, masaya sigurong maglibot. Ang karanasang iyon sa hotel sa isang gabi ay tuluyang nagpabagsak sa aking ideya na ang lahat ng Asya ay pareho. Natutunan ko kung gaano kalaki ang pagbabago na magagawa ng kalinisan at kapayapaan sa isang tao. Ngunit ito ay simula pa lamang. Nagpasya kaming maglibot ni Anya sa Maynila. Sabi ni Anya, gusto niyang makita ang tanawin ng lungsod mula sa isang matayog na gusali sa Makati. Ang babaeng staff sa front desk ay tumango. Kumuha siya ng isang mapa. Mula sa airport train patungong EDSA station, tapos MRT kayo papuntang Ayala Station at BGC. Napakadali at ligtas. Maayos na iginuhit ang ruta gamit ang pulang pen sa mapa at nilagyan ng English translation. Pagdating sa istasyon ng tren, nakakagulat ang mga sign na nakasulat sa Ingles na madaling maintindihan. Maraming tao ang naghihintay ng tren sa platform, ngunit walang tumalon sa pila. Lahat ay maayos na nakapila. Nang dumating ang tren, ang mga nasa harapan ay gumilid at hinayaang lumabas muna ang mga nasa loob. Walang gumalaw hanggang sa makalabas ang huling tao. Uy, tingnan mo, mahinang kinalabit ni Anya ang braso ko. Parang may nagdidikta sa kanila, no? Hindi ako makapagsalita sa pagtataka. Dati sanay ako sa eksena ng mga pasahero na nag-uunahan sa pagsakay sa eroplano. Ang ganitong kaayusan ay parang culture shock para sa akin. Walang nagdidikta bulong ko kay Anya, pero parang common knowledge na ito sa lahat. Nagsimula akong maunawaan na hindi lang ito tungkol sa good manners. Ito ay social wisdom. Isang kultura kung saan iniisip ng lahat ang collective at hindi lang ang sarili. Nang umalis ang tren sa istasyon, mahinang tumawa si Anya. Kagabi naisip ko lang na okay lang ang Pilipinas, pero ngayon gusto ko nang makita pa ang iba. Tumango ako ng tahimik. Ganoon din ang nararamdaman ko.
Paglabas namin sa istasyon ng MRT Ayala at umakyat sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Makati, halos makalimutan namin ni Anya ang huminga. Ang malawak na tanawin ng Metro Manila ang bumungad sa aming harapan. Napakaraming skyscraper na maayos na nakahanay. Sa ibaba ang river ng Pasig ay kumikinang na parang ahas. Ang ganda. Hindi ko pa nakita ang ganitong kagandahan, puno ng emosyon ang puso ko. Ang magnificent na lungsod na binuo ng tao ay nakikisama ng maayos sa natural scenery tulad ng ilog. Ang harmony na ito mismo marahil ang patunay ng tunay na kayamanan. Ito marahil ang kayamanan ng salita ay lumitaw sa isip ko. May pinakamataas na gusali sa mundo ang Dubai. May mga mararangyang resort, ngunit ang tanawin ng Maynila ay may ibang uri ng kapangyarihan. Ito ay isang lungsod na binuo sa buhay ng milyon-milyong tao, ngunit nagpapanatili pa rin ng kaayusan at pakikisama sa kalikasan. Ngunit sa kalmadong sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Namutla ang mukha ni Anya at nagsimula siyang maghanap sa kanyang bag. Nawawala ang pitaka ko. Siguro naiwan ko sa restroom pagkatapos kong bumili ng ticket. Naging bato ako. Alam naming pareho kung gaano kapanganib mawalan ng pitaka sa ibang bansa. Nagsimula akong mawalan ng pag-asa. Saan man sa mundo halos imposibleng maibalik ang nawawalang pitaka. Ito ang paniniwala ko noon. Ngunit ang makikita namin ay isa pang anyo ng kayamanan ng Pilipinas. Nang makita ko si Anya na namumutla at malapit nang umiyak, mabilis ko siyang dinala pabalik sa restroom malapit sa ticket counter, ngunit wala ang pitaka. Nang malapit nang tumulo ang luha ni Anya, isang mahinang tawag ang narinig mula sa likuran. Paglingon namin, dalawang babaeng Pilipina ang nakatayo na may nag-aalalang mukha. Kahit hindi fluent ang kanilang Ingles, ang kagustuhan nilang tumulong ay umabot sa amin. Nagmungkahi sila na pumunta kami sa information desk. Pagkatapos naming ipaliwanag ang sitwasyon sa staff, seryoso siyang nakinig at pumasok sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang hawak niya ay ang pitaka ni Anya. Hindi kami makapagsalita ni Anya. Sinabi ng staff, may isang maliit na bata ang nakapulot at dinala kaagad ng kanyang nanay. Walang nawala, hindi man lang nagalaw ang laman. Niyakap ni Anya ang pitaka niya at umiyak. Hindi ako makapaniwala na may ganitong bagay talaga. Tiningnan ko ang eksena at napainit ang puso ko. Sa karamihan ng mga bansa sa mundo, imposibleng maibalik ang nawawalang pitaka. Ngunit sa Pilipinas, alam ng kahit maliit na bata na ibalik ang napulot. Ang dalawang babae na tumulong sa amin ay ngumiti rin nang makita ang luha ng aming kaligayahan. Masaya kami para sa inyo. Wala silang hiniling na kapalit. Naghati lang sila sa aming kaligayahan at kumaway. Naramdaman ko ang matinding pagkabigla sa loob ko. Hindi lang ito gawa ng ilang Good Samaritan. Ito ang patunay na ang honesty ay malalim na nakaugat sa lipunan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagpasya kaming maglakad sa Bonifacio Global City BGC sa gabi. Maliwanag ang ilaw at maraming tao. Naramdaman ko ang konting kaba. Sa ilang bansang Middle East o Europa, hindi maisip na maraming babae ang naglalakad mag-isa sa gabi. Ngunit pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang mga young lady na naglalakad mag-isa at tumitingin sa kanilang smartphone, at mga babaeng mukhang kakagaling lang sa trabaho at naglalakad patungong istasyon ng tren na may dalang shopping bag. Lahat sila ay mukhang relaxed at masaya, walang natatakot. Maria, tingnan mo. Lahat sila nag-iisa, sabi ni Anya nang may pagtataka. Kaya naglakas loob akong magtanong sa isang staff ng restaurant, "Excuse me po, hindi po ba delikado para sa mga babae na maglakad ng ganito mag-isa sa gabi?" Ngumiti siya at sumagot, "Madalas po nagtatanong niyan ang mga dayuhan, pero nagtatrabaho po ako dito araw-araw at umuuwi mag-isa sa gabi at hindi ko pa po naramdaman na delikado. Tingnan niyo po doon." Tinuro niya ang dalawang tourist police na nagpapatrolya. May mga pulis po na nagpapatrolya gabi-gabi
kaya nakakaramdam po kami ng kaligtasan. Natigilan ako. Ang sense of security na ito na nararamdaman sa araw-araw na buhay ay hindi ko pa nararanasan sa anumang bansa. Puno ng damdamin na bulong ni Anya. Hindi tayo binigo ng Pilipinas. At totoo ang sinabi niya. Mula sa emergency landing hanggang ngayon, paulit-ulit na binago ng Pilipinas ang aming inaasahan at palaging sa magandang paraan. Ang tiwalang ito ay naging mas malinaw sa sumunod na araw. Bago bumalik sa airport, gumamit kami ng palikuran sa istasyon ng LRT-MRT. Naghanda na ako para sa kadiliman at dumi. Ngunit nang itulak ko ang pinto, napasinghap ako. Imposible, ito ay isang palikuran na hindi ka panipaniwala. Ang puting tile sa sahig ay walang mancha. Ang toilet bowl at sink ay kumikinang sa kalinisan. Ang tissue paper ay maayos na nakalagay. Mayroon pang ang sulok para sa pag-aayos ng sarili. Nakatayo si Anya sa harap ng salamin at excited na nagsabi, "Kailan kaya titigil ang Pilipinas sa pagpapagulat sa atin?" Tumawa ako. Oo, tuluyan ng sinira ng Pilipinas ang aming pagtatangi. At ang huling pagbabago na ito sa palikuran ng istasyon ng tren ay higit pa sa aming inaasahan. Inabot ko ang kamay ko sa sink at tiningnan ko ang automatikong lumalabas na maligamgam na tubig. Ito marahil ang kayamanan. Hindi ito ang mararangyang skyscraper o malalaking mall. Ito ay ang puso na nagmamalasakit sa iba. Kahit sa sulok ng isang istasyon ng tren sa palikuran. Ang mga maliliit na bagay na ito, kapag pinagsama ang sumusuporta sa buong lipunan, lumilikha ng kaligtasan at tiwala. Ito ang kayamanan ng lugar na ito. Nang sumakay ako muli sa eroplano pabalik sa Dubai, magkaiba ang pakiramdam ko kaysa noong isang araw. Mula sa isang taong nag-iisip na imposibleng maging isang mayamang lugar ang Pilipinas, ngayon ang puso ko ay puno ng init at tiyak na damdamin. Tiningnan ko ang mga ilaw ng runway sa labas ng bintana at naalaala ang lahat ng karanasan. Ano ang kayamanan? Palagi kong iniisip na ito ay ang lakas ng ekonomiya at ang nakikitang luxury. Ngunit ang kayamanan na nakita ko sa Pilipinas ay iba. Ito ay ang malinis na puso na nagmamalasakit sa iba. Ito ay ang mga patakaran na binuo upang mapanatili ang kaayusan. Ito ay ang karunungan na nag-iisip para sa collective. Lahat ng ito ay nakapaloob sa buong lipunan na ginagawang isang pambihira at ligtas na lugar ang Pilipinas sa mundo. Ang Pilipinas ay tunay na mayaman bulong ko sa puso ko. Ang kayamanan na iyon ay hindi mabibili ng pera o petroleum. Ito ay ang honesty, kabutihan at kaayusan na nakatanim sa puso ng mga tao. Iyon ang tunay na kayamanan. Ngayon, gusto kong tanungin ang bawat isa sa inyo, ano ang kayamanan para sa inyo? Ang tanging sagot na nakuha ko mula sa maikling biyaheng ito ay isa lang, ang kayamanan ay nasa puso natin na nagre-respeto at tumutulong sa isa't isa.